Hi, magandang araw. Ang short video na ito ay tungkol sa WordPress website na may translation. So, gumamit ng plugin para ita-translate yung English version ng website. Ito yung sa WordPress. Yung puli lang, nakakapag-try na ako nito. WPML. At itong Wiglot. Itong plugin na to. Hindi pa ako nakakapag-try nito. Pero ito yung plugin na ginamit dito sa website na to. At nakakapag-cause ng issue gaya nito. But ang plugin, hindi issue yung plugin. Ang issue kasi is paano ginamit yung plugin. Sa ganito pala, kung nakikita nyo, may 852 hindi na index. So si client, gusto niyang masasolve yung issue. So gusto niya ma-minimize ito o mawala yung issue na to. Itong nandito na makikita natin. At kung makikita nyo, ito napaka-daming naka-gray. Ito yung sa gray, ito yung green, ito yung na-index na website. I mean, na-index na yung mga content, yung static page at yung blog post, content sa blog post. So dito, balik tayo. So ito yung particularly na gusto niyang masasolve to. So kung ito nakikita nyo, yung currently not index but na-crawl na ng search engine o ni Google, kung masasolve ito ay masasolve rin. Ang issue kasi dito dahil sa translation. Ang nangyari kasi, yung previous developer, yung web developer, nag-install siya ng translation WordPress plugin. Tapos nag-generate kaagad siya ng yung parang translation version. Si client kasi nagbigay ng 5 translation na gagamitin nila. Like, ang ilan doon ay German, Italian, English UK version. Kasi ang default kasi English US version. So 5 yung gusto ng client. So agad-agad nag-generate. So yung static page at yung blog post. By the way, yung static page, ang ibig ko sabihin doon sa mga baguhan ay yung mga like homepage, about us, services, yung mga page na sa services ng website, yun yung mga static page. Automatically, kapag mag-generate kasi ng translation version, depende ng languages na pinili mo. Like Italian, Germany, let's say 5 different languages. Automatically, ang nangyari kasi dito, like for example, homepage, tinatranslate niya into 5 languages. So may 5 bagong homepage na iba't ibang languages sana. Kasi, ang nangyari kasi, nag-translate, may translated version, pero yung content, ang default English version. So, ang nangyayari, base dito sa Google Search Console, kung si Google bot o yung search engine na Google, nakikita niya na may bagong content. Let's say for example, again, yung homepage, may Italian version ka, may German version ka, pero nanonotice ni Google ay parang duplicate ito ng homepage version mo, yung sa English version. So, ito na yung nangyayari. Kung tingnan natin dito sa Ahrefs, nag-site audit ako sa website, ito yung mga errors. So, pinisinta ko sa client, ni-report ko sa niya, ito yung errors before ko i-perform yung mga pagsasayos ng website. Ito yung errors na masosolve ko. So, mawala itong 109 na errors na makikita mo dito, sabi ko kay client. Itong 404, itong canonical issue, tapos itong broken links, ibang issue to. Pero, again, nandito na, masosolve din to. Pero ito yung concern ni client na related dito, yan, sa tatlong to, at itong nandito, itong currently not index. So, in-explain ko kay client, dalawang options ang gagawin natin. Number 1, sabi ko na gagawin natin yung mga translation, lalagyan natin ng content. Kung yung homepage may German version, okay lang ba sa'yo? Gagamit tayo ng AI, translate natin into German version talaga siya para kapag yung search engine, makikita niya, ito yung German version. Different version talaga sa yung English version natin. Kasi ngayon, totally duplicate talaga siya. So ito yung nangyayari. Kaya si Google, pinili niya yung English version o depende kay Google kung ano yung i-index niya. So sa Google Search Console, ito yung lumalabas. So yan yung option natin. Gagawa natin ng translation content, yung mga translated na page. Like sa homepage, kung Italian, gawa natin ng Italian version. Kung German, gawa natin ng German version. Yan yung option 1 ko. Pero matatagalan tayo nito. Depende sa paggawa natin ng content sa iba't ibang versions. And then, tinatanong niya ako kung ano yung process. Sabi ko, AI yung gagamitin ko. Maliban lang kung may mga i-hire tayo na totoong tao na translator. So, matatagalan tayo and then medyo malaki yung budget mo dito. Sa option 2, i-delete natin yung lahat na translation page. Lahat ng mga translated na mga content na English version lang. O, tinanong ko siya kung may actual translation ba tayo nito. Sabi niya, wala talaga eh. Kung wala, i-delete na lang natin. Tapos, mag-audit tayo. Gagamitin natin yung Ahrefs and then redirect natin, gamit tayo ng redirections. Proper redirections dun sa mga content na nakikita o na-index ni Google o na-index sa search engine and then i-redirect natin 3-1 redirection dun sa English version. Yan, mawawala ito, ilang mga buwan makakalipas. So yun, yung option to pinili niya. So ito yung ginagawa ko. Uninstall ko yung plugin, tapos nag-run ako ng Ahrefs, nag-site audit ako, tapos Screaming Frog, yung Screaming Frog,
chinek ko rin dun ang issue ng website after ko ina-uninstall yun para ma-fix tong issue na to. Pero sa ngayon hindi pa natin makikita kasi si Google Search Console o yung GEC medyo matagal kasi update sa data. So dito na ako nag-rely ngayon sa Ahrefs. So, ang video na ito ay tungkol para sa translation kasi uso na ngayon sa mga websites na may mga translation. So, yan, careful kayo guys kung ikaw ay web developer o baguhan sa SEO tapos yan yung project mo. Make sure na kung mag-translate tayo ng content, let's say homepage, itra-translate sa Filipino version o German version, yung mga ganun, huwag muna natin i-publish hanggat wala yung totoong translation. Kasi kung ipapublish natin tapos yung content is the same lang sa default version na language o let's say yung English version, ay parang mako-confuse si search engine kasi parang duplicate siya. So, imagine mo kung may 1,000 content kayo, static page, at mga blog post, ang mangyayari, kung concern si client, kagaya nito, si client kasi sabi niya, yung crawling budget daw, ganyan, ganito. So, actually, sa isip ko naman, maliit lang naman yung website niya, so hindi masyado big deal. Pero, again, ganun pa rin, kasi may translation ka na duplicate lang pala kasi walang actual na translation. So para sa akin malaking problema 'yon. So kagaya nito, gusto ni client na ayaw niya dito. So yan yung solution. Dinidelete namin kung aabot yung panahon na may translation talaga siya na gagawin like German translation. So yun na lang na time na namin na i-generate yung mga content. Ito yung short video. So gagawa pa ako ng mga ibang short video tungkol sa mga nakikita ko sa actual na project na ginagawa ko. Okay? Thank you sa panonood.